Ano na naman 'tong sinasabi ng mga DDS na kailangan daw PhD level comment ang ibigay ko sa video ba na 'to? We're overwhelmed with the numbers. O sa video na 'to? Iwasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta. Diyos ko, kapag PhD level, hindi na yan kinokomentan dahil ang mga ganyang level ng video, bagsak na agad, 5. At kung maghahanap kayo ng PhD level questions, sagutin nyo muna yung mga simpleng katanungan. Ito nga, kinder level question lang, hindi nyo masagot eh. Wait, anong nangyari? Iba din talaga mag-manipulate tong mga pings, ano? Mula siya ang hinihingan ng PhD comment, biglang siya na ngayon ang magtatanong. Okay, sagutin natin itong mga sinasabi ni Shelo Magno na hindi daw natin masagot-sagot na mga question. Hindi ko alam kung ano tong mga to. Pero Shelo Magno, kapag nasagot namin itong mga katanungan mo, we will be hoping that you will also answer our questions and tataasan mo na yung level ng mga comments mo na parang katulad din ng ibang mga sobrang batang kakampings na mema lang. Let's do this! Unang tanong, kaya ba talaga ni Sarah makipagdebate? Ang dali-daling tanong yan, bakit hindi nyo masagot? Shelo Magno, because it's so stupid to still answer the question. Si Inday Sara ay isang lawyer. Pasado siya 1 take sa bar exam. So, ano ba ang trabaho ng pagiging lawyer? Basically, ang trabaho nila ay idebate ang kanilang mga cases. So, why do you need to ask this question lalo na PhD ka? May PhD ka pero until now, you are seeking the question na dapat common sense na? And mind you, para lang sa additional information mo kasi hirap na hirap kang mag-isip, hirap na hirap ka pang mag-research, hindi niya lang kayang makipagdebate bilang lawyer. She also passed the pre-judicature program of the Philippine Judicial Academy. At ano nga ba to? This is a program that is mandatory preparatory course for lawyers aspiring to be judges in the Philippines. It acts as a specialized training and assessment tool to measure the competence and fitness of applicants for judicial positions. So, yes, Shelo Magno, hindi niya lang kayang makipagdebate, kaya niya pang mag-judge ng isang debate. So, thinking na hindi niya kayang magdebate ay kalapastanganan o disrespect sa competence ng bar exam, sa competence ng mga professor niya, and even itong program na to, Shelo Magno. So, bakit kailangan pang sagutin ang mga gantong katanungan na kaya mo namang gamitin lang ang common sense mo? Pangalawang tanong, naninindigan ba talaga si Sarah para sa mga kababaihan o hindi lang niya talaga kayang pigilan ang mga bastos niyang supporters? Alam niyo, itong si Bong Suntay, yung mga pinagsasabi nila ay indicator sa akin na walang kakayahan si Sarah pagsabihan ang mga supporters niya. Ano to? This is so ridiculous, Shelo Magno. Talaga ang ilalagay mo anti-woman si Inday. Oh my God. May anti-woman ba na ang itatawag sa isang programa niya ay Magnegosyo Taday? Yes, Inday kasi pangalan ni Inday, but at the same time, ang Day ay short for Inday na tawag sa mga kababaihan ng mga Bisaya. At karamihan ng beneficiaries mga babae. Ayan, karamihan mga babae. So, ini-empower ni Inday ang mga kababaihan. At Shelo Magno, ito ang totoong pakikipaglaban at pag-e-empower sa kababaihan. Ito ang totoong pag-a-advocate sa kababaihan. Hindi yung pagtatanggol kay Ann Curtis na halos makita na yung mga kuyukot niya. While para sa iyo, ang paninindigan para sa kababaihan ay yung pagtanggol sa mga kababaihan, nakita na yung mga kuyukot. Inday Sara's paninindigan sa kababaihan ay women empowerment, making them capable, making them more competent sa society. So yes, ang baba ng level
nitong pag-iisip na to, Shelo Magno? Hindi talaga nakaka-PhD. Pang-kinder na pang-kinder. Pangatlong tanong, ito madalas rin tinatanong sa amin, ano na nga ba ang ambag ni Sara laban sa korupsyon? Parang wala naman, 'di ba? Ginamit daw ang confidential fund para imbestigahan si Zaldico. Bakit hanggang ngayon walang sinasampang kaso kay Zaldico? Or kaya naman, bakit hindi siya mag-whistleblower? Kay Romualdez, di ba BFF sila dati? Papanood ako sa'yo. Budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yes, Shelo Magno. Matagal na siya nagsasalita. Even before pa lumaganap itong flood control project na to, ay nagsasalita na si Inday Sara about sa mga na-find out niya kay Zaldico at Martin Romualdez. Nung mga panahon kasi na to, Shelo Magno, ay focus na focus ka sa confidential funds ni Inday while si Inday ay nagsasalita tungkol sa pagkontrol ni Martin Romualdez at ni Zaldico sa budget na ngayon ay hinog na hinog na. Ang tagal niya nang nagsasalita tungkol dito. Naglabas pa siya ng mga proof. So ngayon, since nasagot ko na Shelo Magno ang tatlong mabababaw mong tanong na kulang sa impormasyon at research, ako naman ang may tanong. Bakit mas nanggagalaiti ka at mas maingay ka sa confidential funds ni Inday na 125 million pesos na sabi naman ng COA ay tama naman ang paggastos kesa sa bilyon-bilyon na korupsyon ng flood control project? Hindi lang flood control ang daming korupsyon maliban dyan sa flood control. Bakit mas maingay ka doon sa milyon kesa sa bilyon? At ito ang importante. Bakit ang babaw mo, Shelo Magno?